Okay, let us go to our theme song, amen. But before that, we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16. Nasa to ang screen, ito ng pagabasahon all together. 2 Timothy chapter 3, verse 16, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So baliko na to, mao ni ang pulong ato ang mao ni ang pulong sa Ginoo ato ang ginatun-an diri para gid ni sa ato ang kaayuhan. Amen. Now, Dr. Charles F. Stanley said to obey God and leave all the consequences to Him. Okay, gingon pa diha, fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen. And never forget Jesus saves. Amen. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy. Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels. First and Second Kings and the Chronicles. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms. Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah and the Malachi. Amen. Okay, now we're going to sing the New Testament. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts unto the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Kay isip pagtahod sa pulong sa Ginoo, akong gihangyo matagusa, let us all rise. And we're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 1 up to verse 3. Once again, we're going to open our Bibles. 1 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 1 up to verse 3. Amen? And since gamay lamang kini nga bersikulo, that we're going to read this in unison. Amen? Okay, say amen, kunana. And kung ang inyong mga kauban diha walay Biblia, kindly share your Bible, no? Para ang tanan ka nato makabasa ta. Okay? 1 Timothy chapter 2 from verse 1 up to verse 3 all together, read. I exhort therefore that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. No? Ato ang pagabaliko nagbasa ang bersikulo 3. Mao ni nga to ang patukuranan sa tong mensahe karon. Baliko na to 1 Timothy chapter 2 verse 3, ready, read. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Pagapadalanginan sa Ginoong iyang pulong ato ang gibasa karon, ato iduko ato mga ulo magamputa. Buhig balaan nga Dios makagagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo o privilege nga makasimba kami kanimo niining takna o God. Salamat, Lord, sa pagdala sa matag-usa diri sa Balilampuanan safely. Salamat, Lord, for giving us a fair weather. Bisan pa, Lord, ang among panahon karon nag-experience big bagyo ug ting-ulan. Salamat kay Lord sa paghatag kanamo maayong panahon. Salamat po kay Amahan, bisan pa sa pag-uban kanamo sa entero semana.
Sa pag-uban ka na mo sa panahon sa kagabion, bisan pa Lord sa pagpanalangin sa mong mga lakaw alang si mong buluhaton, salamat kayo. Heavenly Father, mangay kami kapasayloan sa mga masala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-una sa pulong sa buhat, pasaylo kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karon taknamahan, pagapangayoon ako ang imong kusog, pagapangayoon ako ang imong kaalam, ay namong ginapangamuyo kanimo Lord nga ikaw amahan makig-istorya ka sa imong mga anak karong taknaa. And akong ginapray kanimo Lord that to use me as a channel of blessing alang sa matag usa. We are praying Lord bisan pa for the Holy Spirit Lord nga magahatag ka na mog sayon nga pagsabot sa imong pulong. Magahatag ka na mo og isusulti, and we are praying Heavenly Father nga imong grasya ug kaluoy amuag yung matagamtaman karong kahaponon. We are also praying Heavenly Father na experience na mo karon amahan ang dako kaayo nga babag ni Satanas alang niining panimbahon. Amo ang ginapray kanimo amahan nga kaning balalampuanan imuha ning pagasilyuhan sa imong precious blood. Amo ginapray kanimo amahan nga ayaw tuguti nga masamok among panimbahon karon. Abuga sa Satanas Lord, wala na mo siya kinahanglan na diri. Bisan pa unfamiliar spirits Lord, we are praying Lord nga ikaw magaabog kanila. Help us Lord to understand thy words. We are also praying Heavenly Father, i-bless Lord bisan pa ang Sunday school sa mga kabatanunan. Among ginapangamuyo nga ikaw magahatag kanila kaalam sa ilang magtutudlo. Magahatag kanila og maayong leksyon, and we are praying Heavenly Father nga ang mao nga lason Lord madalagyod sa mga bata bisan ngadto sa ilang taga-iya nga panimalay. Bless them O God, and we are praying Lord nga mahimo silang blessing alang sa church, mahimo silang blessing alang sa ilang family, mahimo silang blessing alang sa among community. And bisan pa Lord, we are praying kung na may first time visitor this afternoon Lord, nga ikaw ang tamahan, maga-istorya kaniya sa iyang isayahang kasing-kasing o magahatag sa matag-usa Lord o conviction pinaagi sa imong pulong. We are also praying Lord, bisan pa sa amuang preaching service ng pagdalon sa mong pastor. Among ginapangamuyo Lord, hatagi kaalam ang mong pastor, hatagi siya isusulti sa iyang baba. We are praying Heavenly Father nga imong mensahe amahan ma-deliver og insakto karong kahaponon. Ang matag-usa ka na mga maminaw Lord mapanalanginan. Bisan pa Lord sa among mga kauban nga nagtinguha nga makasimba karon. Dala sila safely diri sa church Lord. Alang sa mga kauban amahan nga tuwa sa lagyong lugar, ang uban kanila nang gitrabaho, ang uban kanila nang gieskwela. Amo ginapangamuyo Lord nga ikaw pud usab Lord magapanalangin kanila. We are praying Heavenly Father, wala gyud kami mabuhat Lord kung wala ikaw. Ikaw ra gyud Lord nga muang ginasaligan sa among kinabuhi. Mao ni Lord nga pangayuon namo ang dakong kadaugan karong kahaponon. Kining tanan Lord ang ginasalig ug ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus Dios sa walay kang turan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, may hapon sa matag-usa, and baliko na to, dako atong pasalamat nga gihatagan ta og mayong panahon karon. Amen. Abi ninyo ang pagadian, naapod siya fair share atong bagyo nga ning agi, bagyong Inday, Typhoon Inday, wherein some parts ato ang syudad na nagbaha, naglunop, and gani gahapon ang tawagan medyo murag yung dagat ang itsura. Now, mapaadto man ka sa patag or maadto ka sa bukid, basta itugot gyud sa Ginoo ang disgrasya mahitabo gyud. Even in Lison Valley, ang uban dito nga mga kadalanan nangatabunan, no, na ay mga landslide na hitabo dadto. So sa makanunay atong giawhag ang matag-usa labi na mga Kristohanon. Let us always be prayerful. Let us pray alang sa atuang proteksyon matag-adlaw. Amen. Ato gyud ang iyampo. Now nasayod ta after ulan, na po yung mga stock ng mga tubig, comes dengue na sad. Mo na nga kinahanglan gid nato mag-inampo ay ta. Amen? Now, going back to our lesson, it is titled, Timeless Truths for Tranquility. Amen?
Now, the word tranquility, naghisgot na about sa kalinaw. No, calmness. Kung makita ka og tubig nga undisturbed siya nga naa sa tabo, maunay hitsura sa word nga tranquility, but pasabot, free from any disturbance. It is a form of calmness and labinas tanan kalinaw. Amen? Ang matag-usa ka nato, nagtuo ko, nga walay naghandom nato nga gubot permanente ang atoang kinabuhi. Amen? Ang matag-usa ka nato, nagampo kita nga sa makanunay, hapsay ang dagan sa taong kinabuhi, matagpangandoy na to sa kinabuhi ato ang makabutan. Amen? Much more atong matag-adlaw nga panginabuhi, kung mahimo lang, wala unta tay problema nga ma-encounter. Amen? Madabi ninyo, kung mauna ato ang pangandoy sa day-to-day na to nga kinabuhi, labi na sad sa ato ang espirituhanon nga bahin, kinahanglan na apod tay kalinaw. And we all know that peace diha ra na gagikan sa Ginoo. Amen? Mao na nga gusto ipasabot ni Paul ngadto kang Timothy, nga Timothy, mao ni ang buhata kay acceptable ni ngadto sa Ginoo. And I tell you, Timothy, kung imuha ning buhaton, makabaton ka og kalinaw. Kung mao ni mensahe ni Paul alang kay Timothy, then mausab na ang mensahe sa Ginoo alang kanimo. Amen? And I hope and pray mabless ka samtang magpadayon ta sa atoang lesson. Now, last Sunday, we have discussed unsa tong mga butanga nga acceptable ngadto sa Ginoo. Amen? The word acceptable sa Binisaya pa, madawat. Amen? Madawat o aprobado sa Ginoo. Amen? And last Sunday, we have discussed a couple of things and we ended on this part. A wife that is found is approved by the Lord. Amen? Now, gingnan ta diri, balik ko na to. Murag ang pressure good nga mangita og partner is naagid sa lalaki. Amen. So kaning babae pwede ra gid ni gamson. No, kumidya no. Ang babae wala man ta makabasa diri nga gi pressure gyud siya sa Ginoo nga makita og pamanhunon. Bitabi ninyo ang lalaki na ay pasumbingay ang Ginoo diri alang sa mga kalalakinan. Amen? Now, gingon diha, a wife that is found is approved by the Lord. Now, we're going to read Proverbs chapter 18, verse 22. Nasa screen na ito ng basahon. Ready, read. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Amen? Now, susama ra pud ni sa giingon sa Ginoo in Proverbs chapter 8 verse 35, for whoso findeth me findeth life, amen, and shall obtain favor of the Lord. But balik ko na to, going back to our lesson with the wife, abi ninyo, gingon ana pag pasabot sa Ginoo nga anindot kayo alang sa usa ka lalaki nga makakita siya og pangasawunon. Amen? Now, ihunan ni siya no, ang Biblia nagtugot ka nato nga anindot nga makita og pangasawunon. Apan dili ini basta-basta lang nga basta-basta lang sadpud ka mangita og pangasawunon. Amen? Ang uban nato taas kay standard sa pagpangita nato og pangasawunon. Amen? Ang uban sa tuwa, nangita kita o kanang murag Miss Universe o barog. Ang uban sa tuwa, nangita kita nga naay unod ang utok. Ang uban sa tuwa, nangita gyud og maayong pamilya og maayong estado. Amen? Nay uban moingon, ako wag yung pangandoy sa kinabuhi, makita gyud ko mantandang mayaman, madaling mamatay. No? Batabi ninyo, dili na mo'y ingon sa Biblia. Christians, baliko na to, gikinahanglan ato ang sabton kung unsa gay pagbuot o pagtugot sa Ginoo alang sa ato ang kinabuhi.
Amen? Now, gingon pa dira, a wonderful wife is a treasure that is far above rubies, gold, or silver. Gitugot diha sa Biblia nga giingon, mas maayo pa nga makita ka og tarong nga babayi kay ang iyahang bili mas bililhon pa siya kontra sa mga mahalon nga mga bato niining kalibutana. Amen? Salamat kita, no? Salamat kita sa Ginoo for giving us a good partner, no? Now, sa una, gagmay pa mi, I think ako na nang na-share diri sa tuwa sa iglesia. Gagmay pa mi giingnan nami sa among mga ginikanan nga iampo na namo ang amuang kung kinsa tong gakupot sa amuang kapikas nga gusok. No? Nganong gusok man tungod kay si Adam sa diha nga gihimo si Eva, gikwaan siya og gusok sa Ginoo. And then God formed man, and then He gave the breath of life. Amen? So, mao na siya nga importante kay nga higugmaon ng babayi, tungod kay diha na gikuha parte sa gusok sa lalaki nga duol sa kasing-kasing. Amen? Mao na'y angay natong masabtan. Now, if the wife becomes embittered, naamoy times, ang pamilya gitugot gina sa Ginoo. That is the smallest unit of the community. Nga gihimo sa Ginoo. The family. Nayusahay ng pamilya started with a very good start, but end up nga nagkatibulaag. Ay times ang asawa it is embittered sa iyang bana. At times ang asawa mahimong maglagot sa iyang asawa. And abi ninyo giingon diha sa Proverbs chapter 21 verse 9. Ato dang basahon nasa screen. Ready, read. It is better to dwell in the corner of the housetop than with a brawling woman in a wide house, no? Now, naghiskot ni sa panagbangi sa magtiayon, which is not good. Amen? Na kung pananglitan man gani ang panimalay, it is always the desire of God to keep the family intact. Amen? Now, kung mao man gani na gikinahanglan mapasig-uli gyud ang bana ngadto sa iyang asawa kung nakakommit siya og mga sala diadto sa asawa. Amen? Otherwise, ang asawa dili na maglagot kung walay hinimuan nga daotan ang bana. Amen? Now, balik ko na to. But first, gikinahanglan ang family, each should be founded in the Word of God. Amen? Now, God's plan for the wife is to be an encouragement and help to her husband. Balik ko na to, alang po ni sa mga kababainhan. Ang plano sa Ginoo alang sa itong mga asawa is to be an encouragement and help to her husband. Amen? Man needs attention, affection, adoration, and admiration. A wise wife will endeavor to daily meet these needs of her husband. Amen? Now, sa una, gagmay pa mi, may experience man gid namo sa balay nga most of the time ang mabilin gid sa balay ang amo arag yung inahan. No? Amo ang inahan mo'y mabilin sa balay magatiman namo mga bata. And abi ninyo, she wakes up early in the morning. Nga inigmata na mo, prepared na ang tanan kalanunon. That all we have to do is just to go to the table and eat. Mao na nga masuko og na si papang namo every time makadungog siya og gitapulan mig eskwela. Moingon gyud na si papang namo, kaayahay ra ninyo nga pagmata ninyo na anay pagkaon diya sa inyong lamisa giprepara sa inyong mama.
Kayahay ra ninyo nga magsakay mo padulong eskwelahan, unya mo reklamo pa mo kapoy? Nga kami gani sa una, before mi mo adtog eskwelahan, kinahanglan pa namo magsag-ob og tubig. No? That's the truth. Kay mao po na ang ilang experience. Mao na, it is never a reason for us nga magkapoy-kapoy mi sa muang pag-eskwela. No, balik ko na to, ingon ana to ang muang inahan. Amen? That every time nga akong amahan mo biyahe gani na, it's either to Zamboanga para mag-seminar, abi ninyo ang iyahang mga gamitanan is all packed up by my mother. Ang iyang mga sanina, gipanghutaw na. Kung pila siya sa kadlaw dadto giihap pud na kung pila ang iyang sanina dalon. Kung pila ang iyang brief. Abi ninyo, that woman was very, very mindful alang sa welfare sa iyang bana. Amen? And maunay makita nimo that is partnership nga makita nimo nga diha sa mga anak na agyoy mga resulta nga makita. Amen? Abi ninyo, finding a woman like that, it's just like nakakita kag mas bililhon pa nga bato aning kalibutana. Amen? Nice story diri in 1849 when Nathaniel Hawthorne was dismissed from his government job in the customs house. Abi ninyo no, dili lalim nga mawad-an kag trabaho. Pero sa diha nga nawad-an siya trabaho, ning lingkod siya sa iyang lamisa, abi ninyo, ning duol na gid intawon niyang asawa og naminaw sa iyaha. It either be he uttered his frustration. It could either be si Mr. Hawthorne gihisgutan niya kung unsa kay mahitabo sa ilahang pamilya nga nawad-an na siya panginabuhi. It could either be gihistorya niya sa iyang asawa unsa ang iyahang mga kabalaka. But abi ninyo ang maong asawa ning tapad sa iyaha and put her arms around his shoulder and said, "Now you will be able to write your novel." Buot pasabot kaning asawa nga giingnan siya nga makasulat na kasi mong novel. Kay basically kaning asawa nakit-a niya ang potential sa iyang bana. But that potential was contained tungod sa iyahang trabaho. So mo na nga giingnan siya sa iyang asawa, "Now you can write your novel." And abi ninyo, tungod atong very encouraging words og support sa iyang asawa, abi ninyo, gingon diha, nakahimo siya og libro that is titled The Scarlet Letter. No? Now, if you're going to look at it in Wikipedia Encyclopedia, abi ninyo, makita ninyo that the Scarlet Letter is generally considered to be his magnum opus. Now, when you talk about magnum opus, buot pasabot ana, it is a very great literary work. Pirting sikata kaayo nga pagkasulat nga libro. No? And abi ninyo, the backdrop of that is ang kawad-on sa trabaho. But still, ang backdrop ana is that nakita kay Mr. Hawthorne that there is a very supportive wife nga wala siya biyae bisan sa iyahang kalisod. Amen? Now, I hope and pray makakaplag lalang sa mga alitawo, no? Nana, murag si Kevin nilang may nabilin diri. Ampo gini siya og makita siya pangasawunon. Amen? Now, balik ko na to. Wala tagi awhag nga mangita gyud ka og Miss Universe. Wala ka giawhag nga makita gyud kag pinakagwapa sa kalibutan.
But then, giawahag ka nga mangita ka og tarong nga pangasawon. Amen? Now, if you are wanting a wife, di na lang nato ni pangingusgan kay basig kani akong mga kaubang minyo diri ngita po ni ikaduhang pangasawon. No? Nagingon dira. Make sure first of all that your relationship with the Lord is right. Amen? Balik ko na to as early as now. Alang sa tumabatan yon, you have to pray for your partner. Ampo na sa Ginoo nga hatagan kag tarong nga lalaki. Hatagan kag tarong nga partner. Maunay iampo nimo sa Ginoo. Amen? Secondly, pray and ask the Lord to direct you to the right woman. No, alang pud sa itong mga kababainhan, you pray to the Lord that the Lord is going to direct you to the right man. Amen? Abi nimo in Proverbs chapter 19 verse 14, a part of it, ito daw basahon, nasa screen atong basahon, ready, read. A prudent wife is from the Lord. Amen? Ang prudent daw nga wife, gikan daw na sa Ginoo. Amen? Now, here's a part of the word prudent. When you try to look at it in the dictionary, giingon diha, the word prudent means shrewd in the management of practical affairs. Amen? Shrewd in the management of practical affairs. No? Balik ko na to. Wala nagyud ko'y makitaan that a very good example of this, wala nagilain, walay pabor-pabor, kundili ako ang inahan. Amen? Now, ma-remember na mo sa una, murag almost makaya-kaya ramang yun niya tanan. That early in the morning that she has to prepare our breakfast, nanay pagkaon. Then after that one, dalon mi niya dito sa karsada kay pasakyon mi og motor padilog eskwelahan. Until such time nga nana sila man ang Venus, nana sila man ang Nene, sila na'y muhatod na mo sa eskwelahan. Now, habi ninyo, even among mga sanina, we're all prepared by her. Amen? Sa mga bata. Matiman ka ito. And then, murag wala gid ko makadungog sa ako ang maginikanan. Diet they fight because of money. And then, ang iyahang management kaniadto, ma-observe na ako, kaya kung may kuyog ato mamerkado mahapon, naagito siya schedule kung kano sa magmerkado. Naagito siya schedule every time nga maggrocery. No? And take note of that, every Saturday, marag medyo ma-excite ni ug ma-Saturday na, kay maguna-una na pud mi ug unsa na pud kahay lami nga lutuon sa amo ang inahan. She was a very wonderful cook. And every time that we had an affair, at times, katong lately na lang nga katong di na siya capable, mao na tong di na siya magluto. But in her younger self, she does all the cooking. And abi ninyo, moingon gyapon si Manang Venus until now, diha nako nakatunan ni auntie nga maglutog paliya nga di gyud pait. And because she was really a very good cook. Amen? I do not know about you. Siguro makaistorya mo about wonderful things about your mom. But balik ko na to, if you can find a prudent woman, but pasabot ang iyang management all throughout sa family, taliwala nga wala ang bana diha, nagmatarong gihapon. Amen? And nabi ninyo, mabilin gito sa kumpapa, kay dili man to buluyagon nga babayi. Amen? Now, Christians, maayo ang management, no? Balik ko na to. Now, when we talk about the word shrewd, no? Bot pasabot aning shrewd ato amang guning gisgutan because it made mention of the word prudent. Now, the meaning of shrewd is discerning awareness. Amen? Naa siya'y taas kay nga discernment
kung unsay mga panghitabo sa iyahang palibot. Amen? Mahitabo sa iyang ginikanan. Mahitabo sa iyahang mga anak. Amen? Now, mao na no nga baliko na to. Ug naa kay inahan nga makahatag kanimo og tambag, mao nay pinaka the best nimong naangkunan sa imuhang kinabuhi. Amen? Because a mom can discern everything nga nahitabo sa ilahang mga anak. Amen? Sa una bitaw makahinumdum ko nami kauban sa balay nga sungog-sungog anang mga crush. Abi ninyo, moingon dayon to akong inahan. Undangi na ninyo kay nasuko na. But pasabot anang pulong nga nasuko na. But pasabot ana ang iyang anak wala ganahi. Ang imong gisungog sa iya wala siya ganahi. Nga naman kinay nangutana, ngano day ma'am kabalo day ka kung kinsay naibgan si mong anak. Naingon pud si mamang, basta sungugon ganina nimo dahil magngisi-ngisi ra na kana ganahan na siya. Pero gisungog ganina nimo nga nasuko na undangin na. No, basically kabalo siya bisag sa dagan or line of thinking sa among utok. Amen? Much more sa panginahanglanon sa panimalay. Amen? There was a time nga tuami sa Cebu. Ning pasbay may gikan sa hospital sa Chongwa, padulong og kulon. Abi ninyo no, taas-taas naman nga mo ang giagian. Niingon siya nga, gikan anang Chongwa, padulong og kulon. Haykon ra nako na sa una. Kung nga giunsa man po nimo pag-aabot og Cebu, nga wa makaka-eskwela diri. Ningon siya, haykon ako na sa una, kay walay available nga tambal diha para sa imong papa, katuday na disgrasya si papang. Haykon ako na gikan diha ng lugara, padulong sa kulon. You could just imagine, no, nga, kung nga, grabe giday ang pag-antos. But abi ninyo, malipayon na totoo dito. Amen? Now, a prudent wife. Now, we're going to talk about a wife that is very much prudent based kung giun sa pag-describe diri sa Biblia. We're going to open our Bibles in 1 Samuel chapter 25, verse 3. First Samuel chapter 25, verse 3. Now we're going to talk about the second wife of David. Okay, say amen. Kunay na. 1 Samuel chapter 25, verse 3. Ato ang basahon sa inyong Biblia. Atong basahon. Ready, read. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail, and she was a woman of good understanding, and of a beautiful countenance, but the man was churlish and evil in his doings, and he was of the house of Caleb. No? Now, ato ang gibasa karon, mao ni siya ang teleserya sa kinabuhi ni King David. Si King David nining panahon na gatago-tago pa kuyog sa iyang mga katawhan nga dadto sa bukid. No? They rebelled, and then abi ninyo ang uban sa iyang mga kauban, mga linakag gikan tungod kay naay conflict sa balaod. Now, kaning mga tawhanan ning kuyog sa iya but then abi ninyo, despite sa pagka-rebelde ni King David, ani nga time, di pa siya hari, that sa tanan niyang dealing sa mga tao, nagtinarong siya.
wala siya nagkinabuhi sa usa ka utok sa usa ka rebelde. No, kabalota sa utok sa rebelde nga manulis og mga panimalay, manguha og mga kakabtangan, manguha og mga kahayupan kay para lang naa sila'y pagkaon. But si David ani nga time, he was the source of protection alang sa mga shepherd nga tuad adto nagpastol atong ilahang bukid. Now, abi ninyo, tungod kay nadungga nila nga ning abot na ang time nga magkuha na si Nabal og panit sa iyang mga karnero, abi ninyo, mo na ginatawag diha nga ga-shear siya sa iyang mga sheeps. Sa dihang naghimo sila ani, gipasuguan di adto ni David adto kang Nabal. Ingna siya nga ang imuhang mga kahayupan giatiman na mo diri sa bukid. Ang imuhang mga tawo amo ang giatiman diri. We are a source of protection alang sa imuhang kahayupan ug alang sa imuhang panginabuhi. Ang amo lang hangyo sa imuha nga kung pwede mangayo lang mi gamay sa imuhang karnero para amo ang sustenance diri sa bukid. No, mo na ihangyo ni King David ngadto kang Nabal. Abi ninyo, gipaadto niya ang iyahang mga sundalo dadto kang Nabal. But Nabal was very prideful. Not only prideful, but he was also proud. Hambugiro sa labing pagkaistorya. Nga abi ninyo sa diha nga nag-utter sa words ang mga sakop ni David, that he even insulted the man of David. Pag-insulto niya, natural, ding uli ang iyahang mga gisugo dadto kang Nabal, and told David all the insults ug ang gipangbuhat ni Nabal sa ilaha. Abi ninyo, that time on, si David really determined na hutdon ang tibuok panimalay ni Nabal og patay. Tiyaw mo na, tungod sa iyahang pagpanginsulto, that David was really angry. Gusto giniya hutdon ang tibuok panimalay ni Nabal. But abi ninyo, nadunggan ni sa iyang asawa nga gitawag nga ngalan si Abigail. Gingon diha sa Biblia sa gibasa that he was a woman of good understanding. Amen? But pasabot, kaswerte ani ni Nabal nga nakaasawa siya og tarong nga babayi nga naay kaalam. Amen? And because of that, nahibaw-an niya ang intent or nahigihimo ni Nabal sa mga men ni David that Abigail, nag-prepare siya og mga pagkaon, nag-prepare siya og mga resources alang sa pamilya or sa mga sakop ni David. And abi ninyo sa diha nga gapakanaog si David, nag-meet sila ni Abigail. That si Abigail, tungod kay naa siya good understanding, nag-announce gid siya og maayo nga pagbati ngadto kang David. Gihatagan niya proper respect si David, and gihatagan niya og anindot kayo nga offering para sa troops ni David. And nasayod ta, because of that, si David nawala ang iyahang kasuko. Because of that, si David nahimong napasaylo niya ang tibuok pamilya ni Nabal. Amen? Why? Tungod kay naay babayi nga maalamon. Amen? And then, tungod niya na wala nahitabo ang distraction sa panimalay ni Nabal.
except in the morning, nga sa dihang naaliwaswasan na siya sa iyang kahubog, that ang iyahang asawa, giistoryahan pud siya kung unsay nahitabo. No? Tiyaw mo na, tanawa ragod, kaning bayhana, wala ni siya naghimo-himo lang, kundili gihimo niya what's the best for her house. Not only that, bisan pag-unsa kasalbahe sa iyang bana, pero she had respect on her husband. Amen? Although, that moment or that time, God visited Nabal and judged him. Amen? Namatay, na stroke in taon to si Nabal. No? Kaya gingon diha, nga mura man daw siya nintikig. Subot pasabot ana, na siya medical condition. Now, kung imong sabto na, after that, abi ninyo, gipakuha siya ni David and became his wife. Amen? But the beginning of it is that he was really a woman of good understanding. Amen? Balik ko na to, duha na sila, si Owen o si Kevin. Ingon ni Kevin, muskwila sa daw gid siya. No? Si Owen, mangita mo pangasaunon kanang tarong yun nga babae with a good understanding. Amen? Much more naagyo'y relasyon sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, that is approved by God. Amen? Now, even though balik ko na to, kaning lesson talks about a wife, but alang sa to mga single individuals diri sa church, you pray para sa imong partner. Pangayua sa Ginoo that your God is going to lead you to a good partner. Partner nga naa diha sa Ginoo, partner nga dili ka kwaon diha sa buluhaton sa Ginoo. Amen? You know what? The church has been a fishing expedition alang sa uban. Nayuban ng mga lalaki, muadtog simbahan, mangita rag insaktong babae nga naman. Mao magud po ni insaktong nga lugar. Alangan magmangita ka dito sa bar. Kung sa'y makit-ani mo dito, trahedya gina. Amen? But then, most of it is that ihampo gina sa Ginoo nga Christian gyud ang imong ma-partner. Why? Kung Christian imong ma-partner, dili gyud ka niya kwaon palayo sa Ginoo. Amen? Anindot kayo ang panimalay nga ang magkuyog puros mga Kristohanon. Amen? I hope and pray na tayo na-substance ng lesson. Second, a wary or a careful concern to do justice and judgment is acceptable unto God. We're going to read Proverbs chapter 1, verse 3, 21, verse 3, nasa screen, ito dang basahon. Ready, read. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Amen? Now, before we run into our lesson, ato aning subton ang word nga justice and judgment. Amen? Now, judgment and justice equates doing the right thing. Amen? Now, maogi na siya. Balik ko na to. Anything nga pangayuon nimo sa Ginoo, mangayo kag kaalam niya, abi ninyo, basta sa ngalan sa hustisya o sa judgment, ihatag yun na sa Ginoo. Amen? Now, we're going to read sa kinabuhi ni King Solomon, ato ang pagahisgutan. Now, wala man ako nasulat diri ang verse, no? But the life of King Solomon, sa dihang iyahang napanunod ang gingharian sa iyang amahan, si King David. One night, in a dream,
gibisita siya sa Ginoo. And gipangutan na sa Ginoo sa iyaha, kung unsa iyang pangayoon kay iyahaning ihatag sa iyaha. To God's amazement, gato siya nga ang pangayoon ni David or ni King Solomon is the same thing nga ginapangayo sa ordinary men. Kasagaran nga ordinary men ang ato ang pangayoon kadato, kadungganan, maunay kasagaran nga ato ang ginapangayo. But lahi si King Solomon. Nangayo siya sa Ginoo og wisdom and knowledge. Kay nga naman, dako kayo ang gingarian sa iyang amahan nga gibilin. Ang iyahang tuyo niya ni is makahatag siya og maayong judgment and justice alang sa iyang mga tao. Amen? Because of that, ang Ginoo was really amazed sa pangayo ni King Solomon. And you know what? Not only nga gihatag sa Ginoo ang wisdom and knowledge, but ang Ginoo gihatag sad niya ang riches ngadto kang King Solomon. Amen? Just try to imagine this. During the time of King Solomon, Israel kaniadto is world power. Amen? Ang Israel kaniadto ang tanan nga gisaad sa Ginoo nga properties ngadto kang Abraham, abi ninyo nakuha gid ni tanan ni King Solomon. Amen? Why? With a very simple matter that he asked for wisdom and knowledge. Amen? Mga kisisuunan, balik ko na to, for the sake of justice and judgment, God is going to honor if you're going to ask for wisdom and knowledge. Amen? Now, balik ko na to, judgment and justice equates doing the right thing. Amen? Gingon rin, no? The Lord is more pleased when we do what is right and just that when we offer Him than when we offer Him sacrifices. Ang Ginoo daw, gihatagan niya dakong bili ang imuhang pagka-obedient kaysa sa imuhang paghatag sa simbahan. Amen? Giving to God is essential, yes. Ang paghatag sa inyong tithes and offerings, kinahanglan nato na. Malipay ang Ginoo kung ang usa ka Kristohanon manggihatagon diha sa iyang buluhaton, yes. But abi ninyo, ang labaw gyud nga ginapangita sa Ginoo, dili ang imuhang paghatag kung dili ang imuhang pagka-obedient. Amen? Balikan na to. Mas gihatagan nagdakong bili sa Ginoo. Amen? Now, godly living and obedience to the Word of God are a demonstration of what has taken place in our hearts. Obedience is what He wants from us. It is the key reason why the Macedonian church Christians were such a powerful blessings to others. Why? Kay giingon diri, they have given themselves first to the Lord. Amen? 2 Corinthians chapter 8 verse 5 nasa screen ato ang pagbasahon. Ready, read. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Amen? Abi ninyo, diri sa Biblia, gipasabot sa Ginoo diri, or gi-made mention niya ang mga kasimbahanan nga nalipay kaayo ang Ginoo. Naapoy mga kasimbahanan nga abi ninyo nasuko ang Ginoo sa ilaha. I think it was in Corinthians, the Church of Corinth. Or Corinth ba to nga
niingon ang Ginoo, tungod kay dili ka bugnaw, dili po ka init, but pasabot ana inadlaw, that I'm going to spew you out of my mouth. Laodicea, sorry. It is the church of Laodicea. Ang Ginoo nagatanaw sa matag kinabuhi sa Kristohanon. Nakita sa Ginoo or ma-assess sa Ginoo ang kasing-kasing sa matag iglesia. Ang Laodicea nakita niya dili init, dili po kay bugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Abi niyo no, suko ang Ginoo sa ilaha. But for the Church of Macedonia, ang Ginoo ning express siya sa iyang dako kayong kalipay ngadto sa mao nga iglesia. Why? Kay giingon diri, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Now this phrase, but first gave their own selves to the Lord, it speaks of obedience. Amen? It speaks of obedience. Now, gihatagan yung emphasis sa Ginoo ang pulong nga obedience. Amen? Now, last week man siguro to nga mura kog nabughat o linimpyo sa swimming pool ni Bingbing. Perting dagahan na gyud sa sagbot. Sabi ninyo no, karon nga medyo manintinaw na ang tubig. Murag makita na nako ang kalipay. Kay base inday unyag gusto sa inyohan ay gusto ninyo nga magpabautismo. Abi niyo baptism cannot save you. Amen? But baptism is the first step of obedience. Amen? Kung gituhuan nimo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, abi ninyo, the next thing for you to do as the first step of obedience is through the waters of baptism. Amen? When the eunuch, gisheran siya sa pulong sa Ginoo, and he understood kung unsay gihimo ni Jesus Christ na ining kalibutana, abi ninyo no, he pointed out to the water, na may tubig diha, I want to be baptized. Amen? And abi ninyo, that person, ning sunod siya sa waters of baptism. Baliko na to, baptism, dili na siya may pamaagi sa kaluwasan. Amen? Di ka mamaluwas, mapabautismo. Amen? But then, it is the first step of obedience para sa usa ka tawo nga nakasabot kung unsay gihimo ni Jesus Christ dadto sa cross. Amen? Now, our obedience is more acceptable to the Lord than our sacrifices. Because God puts a premium on our obedience to Him. Mao bitaw na no nga akong gibalik diri nga usagid sa balaod sa Ginoo, balik ko na to, usa ka pamaagi sa panalangin, ang sikreto sa panalangin is ang paghatag. Amen? Balik ko na to, maogid na usa ka pamaagi sa panalangin, ang paghatag. But then, ang Ginoo pod naghatag pod og mga balaod nun, kabahin sa imong paghatag. Kung muhatag gani ka ngadto sa Ginoo, dayon naa kay kabikil nimo nga igsuon. Giawhag ka sa Ginoo nga first be reconciled to your brethren. Amen. That doesn't necessarily mean imo igsuon. It could either be na kay kaila, na kay amigo amiga nga imuhang nakaaway. Amen. First, be reconciled to him or her. Then, you give. Naana diha ang panalangin. Amen? Now, our compliance with Christ is evidence of our love for Him. God wants our hearts.
He wants us more than anything else, no? Now we're going to read 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ato dang pagabasahon, ready, read. And Samuel said, "Had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Amen? Now, kani nga kalantugi ni Samuel diri ani nga pulong, nakalantugi niya diri or iyahang gisukmatan, wala nay lain kundili si King Saul. No? We all know that King Saul, sa dihang gipili siya sa Ginoo, that even prophets were used para i-install siya as hari. That even he himself uttered words nga murapod ug nahimong susama sa propeta. Pero during this time, sa ilang kadaugan, instead nga maghulat siya ni Samuel, wa siya makahulat. On the right time, nag-agad sila ni Samuel. Batabi ninyo, ang gibuhat ni King Saul is that nag-offer siya og una ngadto sa Ginoo. Amen? Now, there was also an instruction by God nga kinahanglan patyon ang tibuok pamilya or ang tibuok clan sa mga Amalekites. Amen? And that instruction involves killing everything, matiguang, mabatanon, mahayop man o naglihok nga hayop, kinahanglan walay hutdon, patay. But abi ninyo, wala nila patyatanan. Ang mga tambok, ilahang gipabilin. Kung imong sabton, maayo ang punto ni King Solomon, King Saul. Maayo yang tumong nga ihalad ni sa Ginoo. But then the instruction was kinahanglan patyon tanan. Walay ibilin. And that's the reason why Samuel had uttered these words to King Saul. Obedience is better than sacrifice. Amen? Baliko na to, ang matagusan na to, likewise. Giawhag ta sa Ginoo to be obedient in everything. Amen? Kani bitawng ginikanan, malipay gyud ni siya kung ang iyang anak obedient. Ang bata pod or ang anak, kung obedient siya nga to sa iyang ginikanan, ang ginikanan pod ihatag pod kung unsay gidesire sa iyang kasing-kasing. Amen? Baliko na to, it is acceptable unto God. Baliko na to obey is better than sacrifice. Amen? Now, dato na lang siguro tayo mo tapos, it's almost time. Let us all stand. Let us bow our heads. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this afternoon. Salamat, Lord, for giving us a good lesson about seeking a partner. Not only that, Lord, but nasayod pud me nga naghatag ka og dakong hibugaton alang sa among obedience kaysa sa among sakripisyo. Heavenly Father, we pray Thee, O God, nga ang mao nga pagtulunan matisok unta sa among hunahuna og kasing-kasing. We are praying, Lord, nga all throughout sa among kinabuhi makahatag unta mig dako kayong kalipay diha sa imong atubangan. Not only that, Lord, kundi ang tanan unta na mo action sa among kinabuhi acceptable unta diha sa imuha. Wala may laing tumong, Lord, kung dili maglorify ka namo sa among kinabuhi. Wala may laing tumong, Lord, kung dili mabayaw namo ang imong balaan nga ngalan.
As we end this Sunday school, Lord, we are praying, Lord, to bless your people. Bless also, Lord, our fellowship. Kung unsa may gagitaganan ni mga pagkaon or snacks alang ka namo, Lord, amo gina-pray nga maangko namo ang grasya niini. I bless ang matagusa. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen.